don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. Never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Come on, sing it out. You never stop. You never stop working.
Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan ka mang panig ng mundo ngayon, gusto ko tang batiin ng isang mapagpalang araw ng linggo. And I hope that you are all doing well. This is Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus na lagi pong nagpapaalala sa atin. Kahit ano man ang ating mga pinagdadaanan, gaano man katindi, gaano man kahirap, gaano man ka-challenging, gaano man ka-frustrating ating mga situation, gaano man ito ka-discouraging, gusto kong sabihin sa inyo, biblically speaking mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating pong Panginoon. Kung ikaw po ay bago pa lang dito sa atin pong online sambahan na ito, gusto ko kayong i-welcome sa ating pong mga first-timers. At kung ikaw naman ay matagal nang nakaka-attend na, pwede bang i-type nyo muna sa comment section, whether first time mo, second timer, third timer, or madalas ka nang nakaka-attend dito sa ating online pananambahan, pwede bang i-type mo sa comment section, where are you attending right now? Saang panig ka ng Pilipinas, saang panig ng Luzon, Visayas, Mindanao, saang panig ka ngayon ng Asia, ng Europe, saang panig ka ng ibang kontinente ng mundo, i-type mo sa comment section kung saan bansa ka po nakakapanood para at least nakikita po ng ating pong online team kung saan na po nakakaabot yung ating pong pagbabahagi, pag-share po ng mabuting balita ng ating Panginoon. Welcome po! Napakaganda po ng nakaraan po nating tinapos na series, na April series, no? Ngayon po, month of May na naman, imagine ninyo, nasa second quarter na po tayo ng taong ito, and napakasarap isipin that God is still good at ano po man ang ating mga pinagdadaanan, mabuti po ang ating Panginoon sa lahat po ng season ng ating pong mga buhay. Ang ating pong May series ay pinamagatang Seasons of the Soul. Pwede po bang i-type nyo sa comment section, Seasons of the Soul. God is at work in every seasons of life or in every season of life. Alam niyo po ang ating pong buhay bilang mga mananampalataya, bilang mga Christian, whether ikaw ay estudyante, nagtatrabaho, nagninegosyo, single ka man o may asawa, or it's complicated. Life is full of changing seasons. Ang ating pong buhay ay parang panahon na palaging pabago-bago. Minsan aaraw, minsan uulan, minsan naman sa ibang bansa naman may taglagas, may tagsibol, meron pong taglamig. At ganoon din po sa ating pong buhay bilang mga Christian. May mga season po na full of laughter tayo, sobrang saya. Ito po yung mga moments na napapansin mo sa Christian life mo, everything that you do is working really well. May mga answered prayers, may favor from the Lord, favor from your biyanan, favor sa kumpanya, meron kang peace na nararamdaman, may clarity ka sa iyong puso, pero hindi lamang laging season ng saya. Meron din po tayong pinagdadaanan na season ng lungkot. I-type nga po sa comment section, lungkot. Ito yung panahon sa buhay Kristiyano po natin na kung saan nakakaranas po tayo ng parang antahimik, parang ambigat, parang may mga confusing situations sa atin. Maybe some of us are experiencing yung lungkot na moment, season ng ating buhay, yung lost, may nawala ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, delay sa application, disappointment sa tao, disappointment sa iba sa atin na di-disappoint kay God. Why? Kasi napakatahimik ng Diyos. Pero hindi lamang season ng saya, hindi lamang season ng lungkot. Meron din po tayong pinagdadaanan na season ng breakthrough. Ito yung parang ang lahat ng situation sa life mo open talaga. Promotion, may healing, may provision, yung matagal mo nang ipinapanalangin. Praise the Lord for that. May mga season din po ng breakdown. Ito yung mga akala mo tapos na. Sino dito dumadanas ka ngayon ng season of breakdown? Ito yung meron kang emotional collapse, full of anxiety, depression, spiritual dryness, burnout, and even crisis, financially, relationally, spiritually. May mga season naman po sa buhay natin na kung saan closed doors, as in kahit anong katok mo, sarado na talaga. Ito yung mga season sa buhay natin na masakit. You've been rejected, you've been, alam mo yun, may denial sa'yo, may delay sa buhay mo. Ulitin ko po, life is full of changing seasons. At kung minsan, napapatanong po tayo sa ating Panginoon, Lord, bakit ako nandirito sa season na ito? Bakit puro delay? At ano yung purpose nito? May purpose ba talaga, Lord, yung pinagdadaanan ko? At sa series opener po natin, maganda po yung ating pag-uusapan, masasagot po ito ng ating Panginoon sa kanyang salita, specifically sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Napakalinaw po. Walang season, meaning ito pong pag-uusapan natin ngayon, pinapakita lamang po ng Bible na walang season sa buhay natin na aksidente. Ulitin ko po, wala pong season ng buhay natin na aksidente.
Ibig sabihin, may mga divine order po si Lord sa season ng buhay. Sabi po ng Ecclesiastes, basahin po natin sa King James Version. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 says, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven." Ang context po ng Ecclesiastes chapter 3 verse 1 ay bahagi po ito ng reflection ng writer nito na si King Solomon tungkol sa pattern ng buhay sa ilalim ng heaven, sa ilalim po ng ating Panginoon. Ipinapakita po yung verse na ito na ang buhay po natin may naka-assign na timing ang Diyos po dyan. Ibig sabihin, hindi lahat sabay-sabay, pero hindi lahat din po permanente. At ito po may Ecclesiastes chapter 3 verse 1, tinuturuan po tayo ng Bible para makita po natin that there is order. Type na rin the chat, order. I-type nyo rin po sa comment section, timing. At kung kaya nyo pa po mag-type, order, timing, and sovereignty. Pinapakita po na may lahat po ng season ay may season po ang lahat ng bawat bagay, may purpose ang bawat season, at ang Diyos po ang may hawak ng lahat ng timeline natin dito sa mundo. So, ibig sabihin, pinapakita lamang po ng mga talatang ito o ng talatang ito o ng verse na ito na lahat po ng nangyayari sa atin may timeline sigat at alam ni God ang nangyayari po sa ating mga buhay. So this morning, this afternoon, this evening, depende anong oras ka po nakakapanood, samahan niyo po ako sa ating pong title entitled, Reason for Every Season. Can you type that in the chat? Reason for Every Season. Bakit pinahihintulutan o bakit hinahayaan ng Diyos ang iba't ibang season ng ating buhay? Now, dito po makakakita po tayo ng two crucial truths. Dalawang crucial na katotohanan sa verse na ito na dapat po nating matutunan bilang pong mananampalataya. If you're a follower of Christ, alam ko marami kang matututunan dito. And if you are not a follower of Christ, maybe napadpad ka dito, gusto mo lang makinig out of curiosity, or ikaw naman ay napalayo sa ating Panginoon, meron kang relationship sa ating Panginoon, I want you to listen sa ating pong mga pag-uusapan because makakakuha po tayo ng dalawang crucial truths patungkol po sa season ng buhay. Bakit hinahayaan ng Diyos yung iba't ibang season ng ating buhay? Number 1, sa verse 1 lamang po yung pag-uusapan natin. I-expound natin ito para nang sa gayon, makita natin ano ba yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoon using His Word. Sabi po ng verse 1a, "To everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven." Bakit hinahayaan ng Diyos ang iba't ibang season ng ating buhay? Dalawang crucial truths. Number 1, divine season. Pwede bang i-type po natin sa comment section, divine season. Ano ibig sabihin nito? God appoints every season. Yung salita pong season na English word dyan, galing po sa Hebrew word na zeman. Na ang ibig sabihin po ay appointed time, fixed occasion, ibig sabihin hindi na ito mababago, fixed po siya, and then proper moment. Ibig sabihin, pinapakita lamang po ng salita ng Diyos na hindi aksidente ang buhay ng tao. Kung meron kang katabi ngayon, pwede mong sabihin sa kanya, hindi ka aksidente, hindi aksidente ang buhay mo, or kung wala naman, i-type mo sa comment section, hindi aksidente ang buhay mo. Why? Ang buhay po natin dito sa mundo ay hindi po nag-ooperate sa chaos, hindi po totoo yung kaya po nagkaroon ng tao, kaya po nagkaroon ng bundok because of explosion, because nag-evolve po siya. Life is not operating on chaos. Hindi po nag-ooperate ang buhay sa chance lang, hindi po sa coincidence. God has scheduled moments in our lives. Specifically, nag-schedule po si Lord ng moment sa buhay mo kung ikaw ay nakikinig ngayon mag-isa. Ibig sabihin, may divine schedule ang ating Panginoon sa bawat detalye ng ating buhay. Kaya po sinabi ng verse, to everything. I-type nga po natin sa ating comment section kung nakikinig kayo kay Pastor. To everything. I-type niyo po yung phrase na yan. To everything, there is a zeman. Sa lahat daw po. Ibig sabihin, hindi sa iilan lang, hindi sa favorite lang ni Lord. Hindi. Wala pong exempted, walang random, walang outside of the control of the Lord. Ibig sabihin, kahit yung paglago natin, yung paghihintay, even yung healing, even yung pagsubok, even yung trials na pinagdadaanan mo ngayon, even yung tagumpay na pinagdadaanan mo ngayon, lahat yan ay na-assign ng Panginoon according sa kanyang panahon. Ibig sabihin, what can we learn from this?
nothing enters in your life without passing through the sovereign will of our Almighty God. Hindi ko po sinasabi na lahat ginusto ng Diyos. Yung nangyayari sa'yo na paglalasing, hindi ginusto ng Lord yan. Yung nangyayari sa'yo na pagdadrugs, hindi ginusto ng Diyos yan. Yung paggulo mo ng sarili mong buhay, hindi ginusto ng Diyos yan. Ang ibig sabihin lang po ng sinabi ko, walang nangyayari na hindi niya gagamitin para sa kanyang purpose. Imagine niyo in the prodigal son, hindi naman ginusto ng ama na magpakalayo-layo yung kanyang anak. Hindi naman gusto ng tatay na magtrabaho siya sa babuyan, na magutom siya. Pero ginagamit ito ng Panginoon para mangyari pa rin ang purpose niya sa ating pong buhay. Imagine mo si Joseph, hindi naman siya agad-agad naging nasa season of palace. Meron pong season na kung saan nasa balon, may season of imprisonment. Pero dumating sa season ng kanyang buhay na nagkaroon po siya ng season of palace. Ganon din po si David. Nung una, shepherd boy, nagkaroon ng fugitive season na kung saan siya po ay hinahabol, naispatayin ni Saul. At dumating din po sa punto ng kanyang buhay na yung king season niya. Ganon din po si Jesus. Meron po siyang 30 years of hidden. Sa Bible, hindi po pinakita kung ano yung specific na pinagdaanan ni Jesus Christ for the past 30 years ng kanyang buhay. Pero yung 3 years ng kanyang public ministry, naipakita po ito. Minsan, bakit ko po sinasabi itong example, si Joseph, si David, si Jesus? Hindi po madali yung kanilang mga pinagdaanan. Meron po silang season na kung saan trials ang kanilang pinagdaanan, betrayal, abandonment, emotional pain. Why? Kasi tayo pong mga Christian, minsan may tendency tayo na gusto natin agad yung blessing, gusto natin agad harvest, pero hindi natin nakikita na meron tayong planting season. I don't know about you, pero baka may mga tao ngayon na may mga pinagdadaanan ka, or perhaps specifically ikaw nanay ka, nagtatrabaho ka, negosyante ka, tatay ka, perhaps dumadaan ka ngayon sa season of planting o sa season ng pagbubungkal. Sometimes nire-rebuke, sinasaway natin, iniiwasan natin yung tanging panahon na kung saan dinesign ni Lord para i-develop tayo. Ulitin ko po, sometimes iniiwasan po natin yung season na dinesign talaga ni Lord na pagdaanan natin para i-develop tayo. Bilang Kristiyano, tanungin mo ang sarili mo, inaayawan ko ba, iniiwasan ko ba yung season, catch this, inaayawan ko ba yung season na ginagamit ni Lord para mag-grow ako? I don't know kung ano yung personal mong pinagdadaanan. Perhaps pinadadaan ka ngayon ni God sa isang financial difficulty. Whether ito ay bunga ng yung pagsunod kay Lord or bunga ng hindi mo pagsunod kay Lord, inaalaw ito ni Lord na mangyari. Whether ito ay bunga ng katigasan mo ng ulo o pagsunod mo kay Lord, ginagamit ito ng ating Panginoon. Financial difficulty. Some of us are going through relational difficulty. Yung iba naman sa atin, health issues. Inaayawan mo ba ito mga season na ito? Kapatid, huwag mong ayawan. Yakapin mo ang mga season na ito sapagkat may sovereign will ang ating Panginoon. God is all-knowing. God is all-powerful. At ginagamit ng Diyos yung mga pangyayaring pinagdadaanan mo ngayon, specifically, para ikaw ay lumago. Naiinip ka ba sa season na dapat na nahihinog ka na? Kinukumpara mo ba ang buhay mo sa iba? Why? Bakit ko po tinanong yan? Kasi yan po ang realidad ng buhay natin. Whether you're a Christian or not, meron po tayong tendency to compare ourselves towards other people. Bakit sila ganito? Bakit sila successful? Bakit sila trentahin? Ganito na yung sweldo. Pero ako, ganito pa rin ang aming buhay. Listen, God teaches us to be content kung ano yung meron tayo sa ngayon. Hindi ko sinabing wag na mangarap, pero may mga itinuturo si Lord sa panahon na kung saan gipit tayo. May mga itinuturo ang ating Panginoon sa panahon na kung saan broken tayo. And when we start to compare our lives towards other people, it kills our contentment, it kills our peace, it kills our communication with the Lord kasi ang tendency, aangal tayo. At kung minsan nagiging impatient tayo sa ating mga pinagdadaanan, kaya lang, doon sa mga moment na inaalaw ni Lord na pagdaanan mo, kagaya ni Joseph, sa tingin nyo ba, na-surprise si God nang si Joseph ay nakulong? Of course not. Sa tingin nyo ba, na-surprise si God nung si Joseph ay pinagbintangan? Of course not. Sa tingin nyo ba na-surprise si God nung si Joseph ay ibinalibag ng kanyang mga kapatid sa balon na walang tubig? Of course not. Sa tingin nyo ba na-surprise si God nung si Joseph ay ipinagbili papunta ng Egypt sa mga merchants?
Of course not. But God allowed it to happen by His sovereign will. Why? Kasi may mga panahon si Lord na kung saan inaalaw tayong pumasok sa isang situation for our formation. Ulitin ko, inaalaw ni Lord na pumasok tayo sa isang situation for the sake of our formation. Pinoporma ni Lord ang karakter natin. Pinoporma ni Lord yung ating pagtitiis. Pinoporma ni Lord yung ating pagtitiwala sa Kanya. Kaya iba tayo, lalong-lalo na sa kultura natin mga Pinoy, pag nakakita tayo ng mga sa social media, blue up man yan, black up man yan, pag nakita natin yung ibang tao na kaedad natin, mga kasabayan natin na naging successful, nahiinggit tayo. Why? Because of simple comparison. Wala pong masama ma-inspire. Kaya lang, there is a thin line. Gahibla lamang po ang pagitan ng inspiration sa pagiging mainggitin. Yung mga kabatch ko, settled na, pero ako ganito pa rin. Yung kakilala ko, ang bilis ng breakthrough. At minsan napapatanong tayo, Lord, bakit sila meron na ako wala pa? Pero tandaan po natin mga kapatid, whether Christian ka o hindi po pare-pareho ang timeline ng Diyos sa bawat tao. Yung mga kababayan po natin, by the way, shout out po sa mga kababayan po natin ngayon na, by the way, I am from the Philippines. Alam niyo naman siguro, nagsasalita po ako ng Tagalog. I'm a Filipino. Pero may mga kababayan po tayo ngayon na nasa Amerika. May mga kababayan po tayo na tinatawag po natin na overseas Filipino workers. Shout out po sa inyo. Meron pong mga panahon na kailangan mo mag-OFW. Kailangan mo ng waiting season para sa family. Yung iba naman sa atin may struggle sa season niya sa kanyang finances. Yung iba naman rebuilding season. Nag-uumpisa ulit ng nag-i-start all over again sila ng kanyang misis dahil nabangasan, nasira ng konti yung pagtitiwala ng isa't isa. Iba naman sa atin, nagre-rebuilding sa kanilang team sa company. Iba naman, nagre-rebuild ng pangarap ulit. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ano man ang season na pinagdadaanan po natin, hindi sayang ang ating mga pinagdadaanan kung nasa loob tayo ng kamay at kalooban ng ating Panginoon. Kaya wag mong kamuhian, wag mong isuka, so to speak, wag mong i-reject, wag mong i-rebuke yung season na inaalaw ni Lord na pagdaanan mo. Wag mong pilitin na baguhin yung season mo ngayon kung inaalaw yan ni Lord. Kung tag-init, hayaan mong tag-init. Kung taglamig, kung tag-ulan, hayaan mong umulan. Wag mong ikumpara ang timeline mo sa iba. Embrace your season. Come on, type that in the chat. Embrace your season. Kung ikaw ay single, huwag kang mainggit. Yung iba na may asawa, yung iba nga may asawa, gusto na maghiwalay. Type mo sa comment section, embrace your season. Kung ikaw ay single, embrace mo yan. Kung ikaw naman na may asawa, embrace mo na rin yan. Kung ikaw ay single, stay faithful, stay committed, stay pure. Kung ikaw naman ay may asawa na, stay faithful to God. First and foremost. Secondly, stay faithful to your spouse. Submit to God's timing. Trust His calendar. Pagkatiwalaan mo ang kalendaryo ng Diyos. Minsan, mayroon tayong kanya-kanyang kalendaryo, may kanya-kanya tayong timeline, dapat ganito, dapat ganyan. But sometimes, willing si Lord na sirain yung kalendaryo natin kung yung pagkakalendaryo natin ang sisira ng relationship natin sa ating Panginoon. Listen to this. I heard this once sa isang TV personality and I think meron pong biblical truth dito. Si Lord willing sirain ang ating mga pangarap kung yung pangarap natin ang sisira sa atin. Kaya mga kapatid, ipagkatiwala natin yung season na ito sa ating Panginoon. Why? May divine season si Lord sa ating mga buhay. Ang sabi po ng Daniel chapter 2 verse 21, He changes the times and the seasons. Si Lord po ang nagmamanage ng time. Si Lord po ang nagmamanage ng season. Hindi mo hawak ang oras mo. In a sense, hawak mo dahil ikaw yung nagmamanage niyan. Pero in a mas malawak na sense, hindi natin hawak ang oras natin dito sa mundo. Si Lord ang may hawak ng oras natin dito sa mundo. Hawak niya ang oras mo, hawak niya ang oras ng bawat tao. At kung hawak niya ang oras natin, hawak niya rin ang buhay natin. So ipagkatiwala po natin ang ating mga buhay sa season na inaalaw ni Lord sa buhay natin. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Minsan, akala natin, kapag nagbibigay tayo, ay nawawalan din tayo. Pero sa totoo lang, ito pala yung paraan ng ating Panginoong Diyos upang ipakita sa atin na siya pa rin ang ultimate source sa buhay natin. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Ibig sabihin, even sa panahon ng Bible,
tinuturuan tayo ng ating Panginoong Diyos na unahin natin siya at hindi ibigay yung tira-tira lamang. Kaya na-realize ko na ang pagbibigay pala natin is not just an obligation as a Christian, but this is the way, or this is the way to show how we honor God sa buhay natin. Seek God's first. Kasi kapag yun natin si Lord sa buhay natin, nagiging tama yung perspective natin sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nung narinig ko yung tithing at first fruits sa aking pastor, di na ako nag-atubiling sundin ito dahil alam kong utos din to ni Lord para sa akin. Kahit estudyante pa lamang ako, alam ko na hindi ako papabayaan ni Lord. Kasi nga sabi sa Matthew 6 verse 33, seek His kingdom first and His righteousness, and all these things will be added to you. Ibig sabihin, even yung mga ibon na lumilipad sa iyong papawid ay hindi hinahayaan ni Lord na magutom. At alam ko na ganun din tayo dahil anak niya tayo. Kaya today, let's choose us to give. Hindi dahil napilitan lang tayo, kundi dahil gusto natin honor si Lord sa buhay natin. So before I end this, I just want to remind each every one of us to trust Him as our ultimate source. So I'm Kevin Balang, one of the core leaders of Amazing Hope Crossover Campus. Pangalawa, to everything, verse 1 po ulit, to everything there is a season and a time to every purpose. Come on, type that in the chat, purpose. A time to every purpose under the heaven. Number 1, divine season. Why does God allow different seasons in our lives? Kasi may divine season. Ina-appoint ni Lord yung season sa bawat buhay natin. Pangalawa, meron pong divine reason. Kung may divine season, meron din po tayong tinatawag na divine reason. Come on, I want you to type that in the chat. Divine reason. Come on, help me preach well. I-type nyo po sa comment section. Nakikita ko po yung mga tinatype nyo. Divine reason. God accomplishes a purpose in every season. May purpose si Lord sa lahat ng season ng ating buhay. Yung salita pong, yung English word po na purpose dyan, galing po yan sa salitang Hebrew na tinatawag pong shepherds. Na po, ang ibig sabihin po niya ay delight, desire, plan, at intended design. So, ibig sabihin, sa lahat po ng season ng ating buhay, meron pong desire dyan si Lord. May intended design po dyan ng ating Panginoon. Now, ibig sabihin, tinuturuan po tayo ng salita ng Diyos na sa lahat ng season, hindi po yan empty. Hindi po yan wala lang. Hindi po yan parang basura lang. May reason sa lahat ng season. Ibig sabihin, Pastor, walang sayang na sandali, lalong-lalo na kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon. Ibig sabihin, meron po itong Greek word na ito, na purpose, nagkikerry po ito. Catch this. Nagsasabi po ito na meron po tayong divine assignment o may divine assignment lahat ng season ng ating buhay. Ulitin ka po. They carry divine assignment. Sino po dito dumadaan sa painful season? I-type mo sa comment section, painful. Kung ikaw po ay dumadaan sa painful season, if you're a Christian and you're going through a season na kung saan tinatawag nating painful season, pwedeng magturo yan sa'yo kung paano ka lumakas sa tulong ng ating Panginoon. Hindi ko alam kung sino man dito ang dumadaan sa waiting season. Meron kang inaantay, pwedeng promotion, pwedeng support, pwedeng healing, pwedeng restoration. Ito pong waiting season na ito, ginagamit ni Lord para magturo ng patience. Come on, I want you to type that in the chat right now, patience. Yung painful season, ginagamit ni Lord para turuan ka na siya ang kalakasan mo, na may kalakasan kay Kristo. If you're on a waiting season, ginagamit siya ni Lord para turuan ka na mas humaba pa ang pasensya mo. If you're in a lonely season, sino po dito ganyan? Lonely season ng kanyang buhay. Itong lonely season na ito, inaalaw din ni Lord yan para magturo sa'yo ng total dependence. Catch this. Total dependence kay God. Kasi dumadating po sa buhay natin
na dumidepende na tayo sa alak, dumidepende tayo sa pera, dumidepende tayo sa tao, dumidepende tayo sa girlfriend natin, sa kayamanan natin, sa kasikatan natin. Sometimes, inaalaw ni Lord na kahit marami kang pera, lonely ka pa rin. Why? Para makita mo na yung loneliness na yun, gagamitin niya ni Lord para turuan ka dumipende kay Lord. Yung iba sa atin, meron tayong battle ngayon. Perhaps you are going through tough times sa iyong health. Meron kang battle with cancer. May battle ka with depression. May battle ka with anxiety. May battle ka with your finances. May battle ka with yung faith mo. Ikaw lang ang mananampalataya sa family mo. May battle season ka. Tandaan mo, yung battle season na yan, ginagamit ni Lord. Catch this. Merong intended design si Lord sa painful, waiting, lonely, and even battle season. Ginagamit ni Lord yan para turuan kang manampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya napakaganda nitong unang message po natin sa month of May. Hindi lang minamanage ni God yung seasons ng buhay, dahil siya ang nag-create nito, siya magmamanage nito. Pinupuno niya rin ng kahulugan at meaning yung bawat season na pinagdadaanan natin. Meaning, if you're in a painful season, may purpose yan. If you're on a waiting season, may purpose yan. If you're in a lonely season, may purpose yan. If you're in a battle season, may purpose yan. Yes, hindi po lahat ng nangyayari sa atin ay good. At hindi lahat ng nangyayari sa atin ay gusto ni Lord. Kagaya ng sinabi ko nga sa prodigal son, hindi naman gusto ng ama na magkanda, layo-layo siya sa kanyang ama, na magkanda dumi-dumi siya, na magpakalayo-layo siya sa kanyang ama. Listen to this. Hindi lahat ng nangyayari sa atin ay mabuti. But God can work all things for good para sa kanyang purpose. Romans chapter 8 verse 28 says, "And we know that in all things work together for good to them that love God." Ulitin ko po. "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose." Child of God, children of God, sons and daughter of the living God. Hindi sinabi, ulitin ko po, hindi sinabing all things lahat na nangyayari sa atin. May painful situation, may lowly season, merong hurtful situation, may brokenness tayong pinagdadaanan yon. Pero ginagamit ng Diyos yan, yung season mo na yan, para mag-glorify siya at para sa kabutihan mo. Mukha lang talunan ang nangyayari mukha ka lang talunan ngayon, pero may plano pa rin ng mabuti nating Panginoon. Ulitin ko po, mukha ka lang talunan ngayon, mukha ka lang in defeat, mukha kang failure ngayon, pero pwedeng gamitin ni Lord yung failing situation mo for you to become successful later. Si Joseph, nung siya ay nakulong, mukhang failure, mukhang wala ng promotion, sugatan, inabandona, nireject, parang si Jesus Christ. Yung wilderness na pinagdaanan ng mga Israelites, naging training ground. Si Joseph naging daan para sa kanyang promotion, yung kanyang mga pinagdadaanan. At yung cross na pinagdaanan ni Jesus Christ, naging daan for our salvation. Can you just imagine, para sa iba, ito ay kahangalan. Sabi ng 1 Corinthians, ang cross daw para sa ilan ay kahangalan. Pero sa atin, it is the power of God. Dahil yun ang ginamit ng kasangkapan ng ating Panginoon Diyos para iligtas ang humanity sa pamamagitan ni Kristo. Mukha lang talunan si Jesus Christ, mukha lang madungis, mukha lang sugatan, pero yung sugat na yun ang kasangkapan para mamatay siya at para maligtas po tayo. Kaya mga kapatid, ano pwede nating matutunan dito? Yung season na iniiyakan mo ngayon, yung season na alam mo yun, na feeling mo wala ng pag-asa, magiging testimony mo yan bukas. Yung season na parang trahedya sa buhay mo, magiging testimony mo yan bukas. Kaya palitan mo na yung tanong mo kay Lord. Imbis na, Lord, kailan ba matatapos itong pagsubok na ito? Lord, kailan ba matatapos itong problema na ito? Lord, kailan ba matatapos itong trials na ito, itong challenges na ito sa aking buhay? Imbis na gano'n ang tanong mo, ang tanongin mo kay Lord dapat ngayon, alam mo kung ano? Tanong niyo sa akin, ano? Type niyo sa comment section, ano? Come on, type that in the chat, ano? Imbis na, Lord, kailan matatapos ito? Ang tanong mo dapat, Lord, ano ang binubuo mo sa buhay ko ngayon? Testimony maganda, magandang kinabukasan ng iyong pamilya, maayos na spiritual life. Kapatid, every time na nagpipray tayo, before I end, every time na nagpipray po tayo,
Hindi lang deliverance ang goal natin. Lord, deliver me from evil. Tama naman po yun. Lord, deliver me from this problem. Pero dapat hindi lamang yun ang ating prayer. Alam niyo kung ano? Lord, Lord, gusto kong matapos na tong problemang ito, pero wag mong hayaang matapos ito na hindi ako nagbabago. Inaalaw ni Lord ang problema sa ating buhay. Inaalaw ni Lord yung mga pressures ng buhay. Inaalaw ni Lord yung mga season na masakit, yung mga season na mapait, yung mga season na mainit, yung mga season na malamig, yung mga season na mag-isa ka lang, for you to be transformed in the image and likeness of His Son, Jesus Christ. Can I get an amen sa comment section? Come on, paulanin po ninyo ng amen, paulanin ninyo heart, yung ating mga emojis dyan, mag-react po kayo. Kung nararamdaman ninyo ang mensaheng ito na bumabaon, pumutusok, tumatago sa ating mga puso, wag lang natin ipanalangin na, Lord, deliver me from this. That's not bad. Pero dapat ang prayer din natin, Lord, I want to be delivered from this problem, but I want you to reveal to me ano yung mga gusto nyong matutunan for me to be transformed. Imbis na tumakas tayo sa problema, matuto tayo dito. Instead na mag-complain tayo, ano ba naman buhay to? Bakit ako? Bakit kami? Bakit ganito na lang? Do not complain, cooperate with God. Come on, I want you to type that in the chat. Do not complain, cooperate with God. If you are going through tough times right now, hindi aksidenteng pinagdaanan mo yan. Whether ito ay bunga ng pagsunod o bunga ng pagiging matigas ang ulo, do not complain. Repent before God. And sabihin mo kay Lord, I'm gonna cooperate with you. Dahil hindi lahat ng season ay punishment. Yung mga season na pinagdadaanan natin, sometimes, catch this, listen to this very carefully, sometimes preparation pala ito for the next level of your life. Hindi ka pinaparusahan ng Diyos. Hinahanda ka ng ating Panginoon. Si Jesus Christ, yes, nasaktan, pinarusahan, pero yung suffering na kanyang pinagdaanan, preparation pala yon for the salvation of the people. Si Joseph, yung pinagdaanan niyang suffering, kinakailangan pala niya itong pagdaanan yung season na ito kasi inahahanda siya sa loob ng palasyo. Si David, yung pinagdaanan niya ng pagiging shepherd boy, kinakailangan niya pala itong pagdaanan. Yung accusation sa kanya ni King Saul, yung death threat sa kanya, kinakailangan pa niya itong pagdaanan kasi someday he will become the King of Israel. You see? When you know God appoints season and accomplishes purpose, you can trust Him in every chapter of your life. In conclusion, bakit hinahayaan ng Diyos ang iba't ibang season ng ating buhay? Number 1, because of divine season. Sabi po ng Ecclesiastes chapter 3, verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under heaven. Divine season, and may divine reason. God remains faithful. Tandaan mo ito mga kapatid. Tandaan mo ito kapatid. Mananatiling tapat at nananatiling tapat. Tapat ang Diyos. Ngayon, bukas at magpakailanman. Sa lahat ng season ng iyong buhay. Seasons change, yes. People change. Circumstances change. Emotions change. Yung ating moods, nag-change po yan. Pero ang ating po Panginoon na hindi. Hebrews chapter 13 verse 8 says, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Yung Diyos po ng spring, siya rin yung Diyos ng winter. Yung Diyos po ng fall, siya rin po yung Diyos ng summer. Yung Diyos po ng harvest, siya rin po yung Diyos na nandun sa tagtuyot. Yung Diyos na nandun sa tag-ulan, siya rin po yung Diyos na nasa tagtuyot. Yung Diyos na nasa yugto ng encouraging season ng buhay mo, siya rin yung Diyos na nasa discouraging season ng buhay mo. Hindi ka iniwan ng ating Panginoon. Yung Diyos po na nandoon sa celebration ng iyong buhay. Nung nag-graduate ka, nung nagtagumpay ka, siya rin po yung Diyos na kasama mo nung ikaw ay nalugmok. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay nasa waiting season, trust God. If you're in a painful season, hold on to God. And if you're in a blessed season right now, thank God. Honor God. Worship God. If you are in a changing season, changing ng career, changing ng direction, follow God whatever happens. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this morning, this afternoon, this noon, this evening,
Father, I don't know kung ano yung specific na season na pinagdadaanan ng kapatid ko po na nakikinig ngayon. Nasaan man ka mang panig ng mundo ngayon, as long as naririnig mo ito, gusto kong sabihin sa iyo na mahal ka ng ating Panginoon. If you're on a waiting season, you need to trust God. May mga panahon na kung saan inaalaw ni Lord na mag-antay ka. Hindi para pahirapan ka, kundi para turuan kang magtiwala sa Kanya. May mga season na kung saan dumadaan ka na masakit. Spiritually, emotionally, relationally, financially, physically. Hold on to God's promises. Kung ikaw naman ay blessed season, pinagpala ka ng ating Panginoon, open doors, promotion, financial increase, financial breakthrough, thank God and don't forget God. Kung ikaw naman ay dumadaan sa changing season, whether ikaw ay from student, mag-work ka na, or from working, mag-full-time ka na, you need to follow God sa lahat ng season ng iyong buhay. Huwag mong i-judge yung buhay mo base sa season ng buhay mo ngayon. Kung ikaw ngayon ay dapa, lagapak, madungis ang tingin sa'yo, o madungis ang tingin mo sa sarili mo, masyado ka na palayo kay Lord, huwag mong husgahan ang buhay mo base lang sa isang season ng life mo. Kasi ang Diyos, kaya kang i-transform at tulungan. Ano man ang season mo ngayon, huwag kang bibitaw sa ating Panginoon. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Repent before God, because in every season of life, God is at work. Ang Diyos ang nagdala sa'yo, nag-allow sa'yo sa season na ito. Siya rin ang magdadala sa'yo sa next level ng season mo. Habang ang mata mo ay nakapikit at ang ulo mo ay nakayuko, therefore, your confidence should rest not in the season, but in our Savior, si Jesus Christ. Sabihin mo lang, Lord, I acknowledge that I'm a sinner. I need a Savior. I repent of my sins. And I'm putting my trust on your finished work. I cannot save myself. I cannot rescue myself. I cannot conquer myself. I need you to conquer me, Lord. I need you to save me. I need you to forgive me. And starting today, Lord, bilang sign ng aking pong tunay na pagsuko sa iyo, I'm gonna follow you each and every moment of my life. Hindi man perfectly, Lord, pero at least meron pattern. Na kung saan, Lord, hahanap ako ng Bible-believing church, hahanap ako ng Bible study group, hahanap ako ng mentor where he or she can guide me sa aking season ng buhay na ito. Lord, I pray for salvation. I pray for restoration. I pray for provision. It's in Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Come on, palakpakan po natin ang ating Panginoon. I-type nyo nga po sa comment section, I am blessed. Kung sumabay ka po sa panalangin na ito at kung kayo po ay napagpala ng mabuting balita ng Panginoong ito, please, meron po akong pakiusap sa inyo. I want you to share this video. I-hit nyo lamang po yung share button dyan, i-share nyo sa mga group chat ninyo, or i-share nyo po mismo sa inyo pong timeline. Huwag ka nang mahiya. Kung ikaw nga pinagpala paano pa kaya yung mga makakapakinig nito na mas matindi pa ang pinagdadaanan sa'yo na nangangailangan ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesus. I-share nyo po ito at maging pagpapala po kayo sa ibang tao. This has been Pastor Paul Balgos of Amazing of Crossover Campus. See you next week. God bless you. God loves you.